PO4 batteries. So, hindi sila isang package or hindi sa I mean isang package silang dineliver kaso magkakaiba sila ng price. Base dun sa nakasulat sa kanilang description, ito daw ay ano, tawag dito, ito daw ay brand new. Pero tingin ko ay parang hindi. So, titingnan natin kung mukha nga ba siyang brand new. So, yan bali, apat na battery, 3.2 volts kada isa. Tapos pagkarating dito, pinarallel ko na agad, nilagyan ko na ng wire papunta dito, tapos dito para mag-balance yung voltage. Para pag siniris ko ay mabilis na, hindi na magbabalance ulit ng mas matagal. So, ito, tingnan natin kung brand new nga ba. Eto, measure natin yung voltage ng kada battery. So, ito, 3.34 volts. Ito, 3.34. Okay, 3.34. So, ayan. Pare-pareho sila kasi nga naman nakaparallel lahat sila. Nung pinarallel ko nga pala itong battery, napansin agad ako dito sa kanyang nut dito, sa kanyang thread. Ito, oh. Mahirap na siyang sarhan kasi, ayun, oh. Halos wala na siyang thread dito. Natagtag nga. Kaya kung ito ay brand new, bakit ganito? So, para siyang, ano yun, nagamit na palagi nang naisara na naisara. Kaya naubos na yung kanyang thread dito. Pero, yun yung una kong nakita. So, titingnan pa natin kung ano pa bang meron dito sa mga battery na to. Bakit ang mura niya kumpara doon sa ibang batteries. Tapos ko din nga pala na parang hindi naman ano, hindi naman talagang todong bintog. Parang medyo may slant, may slope ng konti. Parang may ano, bintog ng konti. So ito, bali isang battery, ayan, nakakuha na ako dito ng 100 ampere hour, ayan. So okay naman tong isang battery na to. So bali itong isang battery, ayan, nakakuha din ako dito ng 104 ampere hour. So okay din naman tong isang battery na to. So hindi ko na guys papahabaan yung video, papaikliin ko na lang. Ang nangyari dito sa mga battery, tinest ko siya at mayroong isang battery na sumabit. Umabot lamang ng 87 ampere hour yung nakuha ko. So bali talagang hindi siya tunay na 100 ampere hour. Tapos mabilis siya uminit. Pag sineset up ko siya sa battery, napupull charge na siya agad. Pero yung iba hindi pa. So siya mabilis uminit, tapos mabilis siyang lumobo, nag-bloated agad. So nag-ano ako sa sila, nag-reach out ako, chinat ko doon sa kanila sa Shopee. Tapos pumayag naman silang i-return, refund. Kaso sa JNT, ang nangyayari, papadala ko siya sa JNT and babayad naman ako sa shipping fee. Pupunta rin naman ako sa Manila. Ang ginawa ko, sarap ko sa seller, ako na lang yung magdadala para makatipid. So gagawin ko, dadalhin ko yung battery papunta doon sa seller sa Valenzuela. Nandito na ako guys. Valenzuela. Babalik tayo ng battery. Ang layo. Mas napalaki yata yung ano ko. Pamasahe ko. Gagi. Medyo malaki. Bali nandito na guys ako sa kanilang warehouse. Bali ganito kalaki yung kanilang baka ng mga gamit. Ayan, maliit din lang naman siya. Tapos hindi naman gaanong karamihan yung mga batteries. Ayun, nakakunti lang naman sila. Nagpaalam naman ako dun sa babae na sa front desk na magbi-video ako. Pumayag naman. So ito, yun yung mga para sila. Ang dami din nilang mga pang-deliver ngayong araw. Tiningnan ko rin nga pala yung iba nilang mga tinitanda dito. Baka may magustuhan ako mabili. Madali ko sa Mindoro. Kaso wala na rin eh. Puro battery lang siya, tas kakunti din naman. Bale dito, tinanong ako ni ate kung ano daw nangyari dun sa battery. Sabi ko, bloated siya, mabilis malobat. So pumayag naman ito, nag-test ng panibagong battery. Tapos yun yung binigay sa akin. Nasa 3.35 volts naman yung tinest yung bagong battery. Ayun na guys, bali napapalitan ko na yung battery ng, hindi ko alam kung bago din yung pinalit nila. Pero parang kasing may mga kuskus na konti. So ito, nandito na. Daladala ko na ulit pa uwi. Gagastos naman ako ng malaki sa pamasahe. Eto na nga guys, ngayon nasa bahay na ako. So ito na yung battery natin, napalitan ko na. And ang malala pala daw, mas lalo pala ako napagastos ng malaki. Akala ko kasi kung ako yung mismong kukuha doon, hindi na ako magpapadala sa JNT, mas makakamura ko. Yung mas mahal pa yung pamasahe sa Valenzuela. So ito, napalitan na natin. Ise-set up ko na lamang siya ulit dito. Yan. So let's see kung magiging mas okay ito ngayon. Pero tingin ko okay naman kasi itong battery naman hindi na siya bintog. Pero mas maganda pala, buksan din natin to para mas makita din natin yung loob niya. Para kasing tingin ko lahat ay hindi naman ano, brand new. Sabi nung seller nung pupunta ko doon, brand new daw naman kasi tinanong ko. Pero tingin ko talaga para hindi naman. Nabubudol yata tayo ngayon ah. Tapos titest ko din dapat pala to kung yung kanyang capacity nasa 100 ampere hour. Hindi ko pala siya may set up ng pangmalakihan sa bahay. So eto, nabuksan ko na, ganito yung kanya itsura pa din. May mga itim-itim pa rin siya dyan, tapos may mga mark. So tingin ko talagang hindi sila brand new. So, alam ko gagawa dyan, babalik ko na lang. Tapos, isa-set up ko na ulit ito sa 12 volts para ma-charge ko. Tapos, para may test ko na kung nasa 100 ampere na yung makukuha natin dito.
So, bale ito guys yung battery natin, na-test ko na siya at luckily naging okay naman. Ito nakakuha ko dito ng 105 ampere hour and mataas pa yung tira niyang voltage. So, lampas pa dun yung kanyang capacity. So, okay naman 'to. Ngayon ikakabit na natin itong mga battery, assemble na natin. Ilagay na rin natin itong 100 amps na BMS. Ito ay na ano ko na, naiparallel ko na ng sabay-sabay lahat. 24 hours na kaso hindi pa rin siya mag-balance ng ayos. So, kakabit ko na lang dito. Bale, ito yung positive. Ito may nakalagay namang positive dito, yung plus sign. Tapos, ang sunod natin ay negative, positive, negative. So, salitan lang ito. Positive, negative, positive, negative. So, ang gagawin ko, lalagyan ko dito ng kaganito. Gumamit na lang ako dito ng 10 gauge na wire. Hindi na ako gagamit ng bus bar kasi mahaba pala 'to. Ayan, oh. Medyo mahaba yung size kaya hindi siya magsasakto. So, eto. Tapos, lalagyan ko naman ay dito sa sunod, dine. Tapos, next naman ay dito. Ayan. So, bali, negative, papunta sa positive, papunta sa negative, papunta sa positive, papunta sa negative, papunta sa positive, papunta sa negative, and then positive. Nilagyan ko na rin siya ng tabon, tapos ito lagyan ko sa gitna ng karton para hindi magdikit-dikit, para magkaroon ng space. Tapos ito yung cover niya sa gilid, karton na rin lang, para ano, iwas dents, baka kasi mabagsak. Tapos ano na rin, para hindi nakadikit sa sahig. Ayan, tapos sa gilid ganun din. Bale na lang to, karton at tape lang. Saka natin ikakabit yung mga BMS after dito. Ayan. So, dapat mahigpit lang. Ayan, okay na to. Dito naman sa BMS, kakabit ko siya dito sa negative. Ito yung negative, kakabit ko na yung B negative dito. Tapos, kailangan maisama ko na rin ay itong kanyang sa wire sa balancing. Ito yung negative, kulay itim, kakabit ko na rin siya dito. Tapos, lalagyan ko na rin ito at ng mga nuts pa. Ayan. And next naman na wire ay ito. Etong positive sa kasunod ng kulay itim. First, yung negative. Second, itong kulay pula. So, ikakabit ko siya dito sa second na positive dito. Pwede rin naman dito. So, dito ko na lang kakabit. Tapos, lagyan ko na rin ito at ito. And next naman ay itong next na positive wire. Itong kasunod, bali pangatlo. So, dito ko siya ikakabit sa sunod. So, dito. Tapos, lagyan ko na rin ng mga nuts. And next naman na wire, itong pang-apat. Ito. So, ikakabit ko siya dito. At yung last naman, itong wire, kakabit ko naman siya dito. So, eto na, ikabit ko na lahat yung mga wire sa balance. Tapos, dito ko siya ikakabit sa ilalim. Ayan. Yung ibang balancer, may kabitan pa ng mga, Bluetooth connection. Yung iba naman, mayroon pang kabitan ng mga thermometer. Yung pang sa check ng temperature ng battery. Pero ito wala na. Hindi ko alam kung legit ba to. Eto na guys yung battery natin, full charge na. So, ito yung voltage na ngayon. Lumabas kasi sa controller kanina full charge na kaya hindi na mag-charge. Ito nasa 13.66 volts yung battery. Dito naman, tingnan natin yung voltage kada battery. Ito, yung isa, 33.32. Etong isa naman, 3.35. 3.6. Ito, full charge itong isa. Itong isa naman ay 3.35. So, hindi sila ayos yung balance. Itong isa mataas. Mahina mag-balance tong battery, itong pala balancer. Pero dahil full charge naman siya sa controller, try natin dito sa sa inverter, try natin dito sa ating refrigerator kung kaya niya nga itong paganahin. So, yung battery ay nasa 13.5 volts kapag sinaksa ko tong refrigerator. So, let's see. Yan, hindi kinaya yung power surge. So, restart natin. Ayan, gumagana na kaso biglang baba yung voltage na sa 12.5. Yung Go kilowatt kong battery na 100 ampere hour, kinakaya niya up to 17 hours itong refrigerator na 70 watts. Ito, hindi ko alam kung kakayanin nito ang 17 hours kasi nasa 12.7 na lang eh. So, try nating orasan. Ang oras ngayon ay 2:15 ng hapon. So, tingnan natin mamaya kung aabot ba to ng matagal. So, ayan, nag 12.3 volts na lang yung battery. Biglang baba. So, let's see. Eto na nga guys, ngayon umaga na at ayan, patay na yung ating inverter. Lowbat na yung battery. Oops, wala na. Hindi na siya mabuhay, nag-off na yung kanyang BMS. At hindi mo lang siya umabot ng hanggang mga umaga. Siguro umabot siya magdamag. Tulog na kasi ako, pero pagdating ng umaga, patay na siya. So, 17 hours, hindi niya kinaya. So, panalo yung ating Go kilowatt. Medyo mahina siya. Siguro talagang hindi full charge yung ibang battery cell niya.
Ito kasi nasa 3.6 na nung hapon, tapos ito iba nasa 3.3. So, hindi talaga sila balance. So, mahina mag-balance tong BMS. So, next time gagawa natin siya ng maglalagyan ko naman siya ng active balancer para additional naman dito sa battery na 'to. Eto guys, tapos ko nang gamitin itong battery, tapos ko na rin i-test. Kita nyo naman nung una pa lang, tinest ko na talaga sa isa-isa kada battery. At nakakuha naman tayo dito ng 100 ampere hour. Maliban na lang dun sa battery na una, nung pinalitan ko doon sa Valenzuela, nung dinala ko sa kanilang warehouse. So ito lahat ng battery to okay na, yun nga lang ay hindi sila nagbabalance ng sabay-sabay. Siguro next time, lalagyan ko naman siya ng active balancer para mag-balance lahat, para matry natin yung kanilang tunay na capacity. Yung isang battery lang kasi talaga na full charge ng ayos, umaabot ng 4 volts. Tapos yung iba naman hanggang 3.3 volts lang. Parang hindi talaga ako kumbinsido dito. Yung battery na Ago kilowatt umaabot ng 17 hours dun sa refrigerator na 17 watts. Ito naman magdamag lang low bat na. So hindi siya okay para sa akin. So next time lalagyan ko naman siya ng active balancer para matry natin kung yung kanyang performance ba talaga ay pwede nga. Yun talaga yung main issue niya, hindi siya mag-balance ng sakto. Yung isang battery full charge na, yung iba naman hindi pa. Ilalagay ko na lang yung links ng mga ginamit natin sa ating description below tsaka sa ating comment section para makita nyo yung price kada isa. Kaya na lang yung mag-total at magtingin kung gusto nyo ring mag-DIY, no, mag-assemble lang ito. So, it's up to you. So, para sa akin lang ay hindi pa to okay. Three point 140, 3.140, 3.140, at 3.140. Perfect. Etong battery pack ko na 12 volt 4S na LiPo4 ay ginawa ko binild ko nung June 2021. Ngayon 3 years old na siya. Ngayon nag-build ako ng bago. Ito ay 120 Ah din. Ang presyo nito, kung pag-uusapan natin yung battery, BMS at active balancer, pumalo to ng mga 15,500. Ito, pumalo lang to ng 8,000. Pero syempre, ang BMS nito ay hindi smart BMS. Kung gagawin natin smart BMS yung kapares nung isa, ay papalo to ng mga 10,000 or 11,000. Ang video nito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 o mga around 250 pesos, makapagpaprint tayo ng 10 printed circuit board na sariling design natin. Makakapili rin tayo ng iba't ibang kulay ng printed circuit board na gusto natin. Pwedeng pula, puti, itim, asul, o yung normal na berde lang. Bukod pa dyan, meron din silang 3D printing services, CNC services, at PCB assembly. Kaya't kung may proyekto kayo, printed circuit board man yan o 3D print, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Ang build natin na to ay aabot lang ng nasa 8,000. Kaya naging posible yan dahil sa sale na nakuha ko sa battery. Kinempo ko nung birthday sale ng Lazada kung saan pinakamababa yung presyo nila. Kaya nakuha ko lang yung battery ng nasa mga around 7,000. So, yung battery ay 7,000 plus, tapos 260 yung active balancer at 600 plus yung 60 ampere na BMS. Okay, dumating tong mga battery na to ay naka bubble wrap kada isang cell. Sa kada isang cell may kasama siyang bus bar. Hindi ka pares nung una kong binild na LiPo4 na nakabox siya, isang set siya. Ngayon individual to. Oy, anong nangyari sa puwet niya, oh? Ano to? Parang dinikit lang, ah. Ano natin yung ibang puwet? Okay, ganun. May pandikit lang, oh. Okay. Wala akong nakikitang may pagkakabuntis. Mukhang repack lang to, ah. Okay. So, good. Okay, kunin natin ang voltahe per cell. 3.004 volt, 2.935 volt, 2.887 volt, at 2.952 volt. So, ang pinakamataas natin ay 3.004 volt at ang pinakamababa natin ay 2.887 volt. So, meron tayong 117 millivolt difference kung tama ang math ko. Konti lang naman.
Check natin gamit ang battery internal resistance meter. 2.964 volt, 0.476 milliohms. 2.896 volt, 0.429 milliohms. 2.848 volt, 0.522 milliohms. 2.914 volt, 0.477 milliohms. Ayon sa page ng seller, ang internal resistance ay dapat less than 0.3 milliohms o 0.300 milliohms. So, lagpas tayo o mas mataas tayo ng konti. Konting diferensya lang naman. So, mura naman to kaya okay lang. Ang pinagtataka ko lang dito, bakit yung dalawang cell merong green na sticker? I-charge ko muna to kada isang cell gamit ang DIY bench power supply. Pero isa-set ko lang ng mas mataas ng konti sa pinakamataas kong cell. Yun ay 3.004 volt. Kaya set ko to sa 3.1 volt sa DIY bench power supply. Nasa 24 hours na to sa battery to. Nasa 39 milliamps na lang. Ilipat na natin. Naiinip na ako. Battery 3 na tayo. Another 24 hours siguro ulit to. Tingnan natin ang ating amperahe. Nakadalawa na tayo. Nasa pangatlo na tayo. Bago. Siguro 24 hours ulit. Pag bumaba. Hinintay ko sana mag-zero kaso parang hindi talaga siya mag-zero eh. Dahil hindi naman tayo naka-full charge. Okay. So, sa power supply na siguro natin yan. Pero anyway, pwede na yan. Balance na yan. Magandang technique na yan sa pagbabalance. Off. 22 milliamps na lang. Off na natin to. Ilipat na natin to. Isang cell na lang. On natin. 1 ampere. 12 milliamps na lang. Okay. 4 na araw ko na yata itong binabalance. Pwede na to. Check natin ang voltahe. 3.147 volt. 3.145 volt. 3.131 volt. At 3.139 volt. So, around 16 millivolt na lang ang difference natin sa pinakamataas na cell at sa pinakamababa. Ngayon, parallel charging natin to para magpantay talaga siya. Pag sabi natin parallel charging, lalagay natin lahat ng positive magkakasama. Ganoon din ang negative. Ngayon, kapares ng dati. Lagay natin to sa 10 ampere range. Ito ay may fuse. Puputok naman yan pag sumobra sa 10 ampere. Pero kalokohang lumagpas pa sa 10 ampere yan. Ipaparallel lang natin. Titingnan natin kung ilan ang lilipat mula dito sa cell na to papunta dito. Okay? Wala. Pangalawa papunta sa pangatlo. Uy. 12 milliamps. Pangatlo papunta sa pang-apat. Wala. Yun, 7 milliamps. Milliamps lang tayo. Ibig sabihin, pwede pa tayong bumaba sa milliampere range. Ayan. Milliampere range tayo. Ililipat ko itong test probe dito. Fuse 600 milliamps. Puputok naman yan. 600 milliamps na fuse. May negative lang pero meron tayong 32 microamp na to. 0.35 milliamp. So, microamp na siya. Sobrang liit. Lipat natin dito sa 2 and 3. Yan, 2 milliamps. 1.2 milliamps. Ang gagawin ko dito, ipaparallel ko na lang din to, tapos hayaan ko lang siya. Para mag-equalize tayo ng perfect. Curious lang ako ha. Naka-curious lang ako. Tingnan natin kung ilan ang .5 milliamps. Mga 7 oras na tong naka-parallel charging. Tanggalin na natin yung pagkaka-parallel. Ngayon, tingnan natin ang voltahe ulit ng kada cell. Hindi na tanggal yung nasa negative.
muna. Meron tayong 3.140, 3.140, 3.140, at 3.140. Perfect. Okay. Kakalasing ko na to. Gagawin ko muna ng 12 volt. 60 ampere Dali BMS. Hindi siya smart. At 5 ampere na active balancer. Timbangin pala natin to. 2,869 gram. 2,882 gram. 2,871 gram. At 2,835 gram ang weight nila per cell. So 2.8 kilo ang isa. Kapares ng dati. Gawin na natin 12 volt. Alternate dapat. Positive, negative, negative, positive, positive, negative, negative, positive. Okay. Lagyan natin ito ng busbar. So, nung nakaraan, kinable tie ko yung ganito. So, ngayon gagamit ako ng dalawang 3/4 na plywood. Papalamang ko to. Tapos, lalagyan ko ng threaded rod. 12.3 volt, 1.97 milliohms. Okay. Meron tayong 1 milliohms. Hindi 1 ohms ha. 1 milliohms. 1.9 milliohms o pa 2 milliohms na. Ngayon ko lang nasubukan tong gantong technique. Marami na ako nakikita gantong technique. Maganda nga daw. So, inipit ko siya ng dalawang 3/4 na plywood bago threaded rod na 8mm. Tapos piniga ko lang. Ang ganda ng pagkakalapat niya. Oh. So,